Hello, dagdag naman tayo. Panibago naman tayong live ngayon at hinahabol ko lang. No? Nagme-make up ako kasi hindi ako naka-live kanina. Ito naman ngayon ang pag-usapan natin ay patungkol naman po sa PhilHealth. Importante po yung usaping PhilHealth. Ang PhilHealth po ay may kinalaman po ito sa kalusugan ng tao na mapanatili ang kalusugan sa sakit na para paano yung mga tao natin, mga Pilipino na gumaling sa mga sakit. Araw-araw po maraming namamatay na Pilipino na hindi nalalapatan ng gamot. Kahit dalhin sa ospital, hindi nalalapatan ng gamot kasi ang dahilan wala pong pera ang halos lahat ng Pilipino. Ang mayroong pera lang po, yung mga sumusugal, kagaya ko, sumugal ako, naubos ang aking pinundar. Kasi nung na-hospital ang aking nanay, ay naibenta kong house and lot ko para lang ipagbayad sa gamot sa ospital. So, ganun din yung ang yung ibang mga Pilipino. Tapos, mahigit 1 milyon ang pagbenta ko ng aking property, kulang pa rin. So, nagkautang pa rin ako 750,000. Tapos, kinasuhan pa kami sa korte. Pero, yung mga ito, hindi lamang po ako ang nakakaranas niyan. Lahat po ng Pilipino halos, maliban sa talagang mayaman, ay nakakaranas niyan. So ngayon, titingnan natin tanong natin sa sarili natin, tama ba yung sinasabi ni Chis Escudero na huwag na dagdagan ng pondo mula sa pamahalaan pambansa ang ating PhilHealth? Kasi year in and year out, maliban po sa mga contribution ng mga kasapi sa PhilHealth na binibigay sa PhilHealth, may contribution din binibigay kada taon ang ating pamahalaan. Yan po sang-ayon sa Universal PhilHealth Act, no? Na yan ay nangunguna dyan sa pag-akda si Harry Roque, in fairness to him, na kahit na nagtatago siya ngayon, at saka si GB Hercito, in fairness to him, na kahit hindi ako kumbinsido sa kanya, so ginagalang ko lang katotohanan na sila nanguna sa pag-sponsor niyan. Kung pag-sponsor niyan, naisipan nila at maganda naman sana, kaya lang ang hindi ko gusto dun, kulang pa rin ang kanilang PhilHealth to, Universal PhilHealth to na ginawa. Bakit kulang? Kasi ganito, sa karanasan lang po ng aking nanay nung bago namatay ang nanay ko, ay naidala namin sa ospital, umabot sa mahigit 2 milyon ang bill ko, na sabi ko nga, binenta ko na nga, napundar ko na bahay at lupa. At alam nyo ba ang tulong lamang ng PhilHealth sa amin? 35,000 out of more than 2 million. So, sa totoo lang, kung tama lang, kung may pera na binigay ang PhilHealth, sa totoo lang, mabubuhay pa ang nanay ko. So, iyan po ang dahilan kung bakit yung mga tao sa Amerika, sa Europa, sa Scandinavian countries lalo, dyan sa Australia, sa New Zealand, yung mga tao dyan, malaki ang chance na mabubuhay sa mga sakit. O kagaya kay Dr. Willie Ong na tumatakbo yung senador. No, sa totoo lang, iboboto ko siya. Ngayon, kahit na ako'y tumatakbo senador, iboboto ko rin siya. Ngayon, sa kanya, napatunayan niya na yung ganda pala ng ng healthcare sa Singapore kasi doon siya nagpagamot kasi may cancer nga siya. So nakita mo, sa tingin ko naman, mas bumalik yung kanyang kinang ng kanyang mukha na matapos siya mag-chemo. So ibig sabihin, kung ang kapatid kong isa si board member Ratrat Bingley Del Causec ay namatay kahit na naka-chemo siya. Yung isa ko pang kapatid na si Priscilla Arlene Catalunya Causing ay may breast cancer, namatay din kahit naka-chemo. So, what has gone wrong with our PhilHealth system? Dito much is sa mas malaking bahagi nakasalalay po sa ating mga doktor. Pero ang problema natin, paano ba mga doktor natin? Siyempre, ako yung naging abogado, hindi naman perpekto na lahat ng abogado ay mananalo. Ganon din sa doktor, hindi naman perpekto na lahat ng pasyente nila ay mabubuhay. So, ginagalang ko rin ang naging doktor ng aking kapatid na kinausap nga ako Kasi kababata ko ang doktor ng aking kapatid na si Priscilla Arlene. At sabi niya, medical care, hindi lamang po sa pagbibigay ng solusyon para mabuhay ang pasyente, kundi para na rin sa mga preparation para siya mamatay. Ganun sinasabi sa akin kasi
Sort of saying, sinasabi niya talagang nakataning na yun na mamamatay ng kapatid mo. So ginagawa na natin, re-reduce natin yung pain sa kanya hanggat siya nagpe-prepare siya sa sarili niya bago siya mamatay. So gano'n na sinasabi. But then, ang dapat sana nagagawin ni Chis Escudero kasi hinarangan niya na sa Senado, hindi niya napupunduhan. So anong kuan pa? Ano pang dapat? Ang dapat po ay ganito. Gayahin natin ang ibang bansa. Sa ibang bansa, libre po ang ospital kahit ilang milyon pa ang nagastos sa ospital. Kaya po maraming nagpapatayo ng mga magagaling na mga private hospitals kasi po assured naman sila nakikita at magbabayad yung pamahalaan sa kanila. Sa ating pamahalaan po ay marami rin po mga ospital dito ng sara. Dahil una, hindi sila kulang ang pasyente at pangalawa, kung may pasyente man sila, kulang-kulang pahirapan pa sa pagsingil sa PhilHealth. Ang ideal situation po, yung perfect situation para sa PhilHealth natin ay ganito. Kahit sino, mga Pilipino ang ospital dapat libre lahat. Libre. Walang babayaran dapat lahat. Gamot, opera, lahat ng ekwipo, pagbayad sa paggamit ng hospital room, pati sa mga operating tables, lahat, libre lahat. Ganon na pinaka-ideal na pinaka-perfecto na medical care. At nangyayari po yan sa Amerika. Nangyayari po yan sa Scandinavian countries sa Europe. Sa Amerika po, ang aking kapatid, bago namatay, ay sa COVID, kasi nurse po siya na nagservi sa ICU ng Odessa Medical Regional Center, Regional Medical Center sa Odessa, Texas. Ang kanyang pasyente ay lahat COVID. Ito sa panahon na wala pa nag-umpisa siya nalilbihan sa mga COVID na pasyente. Kahit nung araw nag-umpisa pa lang ang COVID na wala pa siyang bakuna. So hanggat sa may bakuna na siyang mahuli sa pangalawang taon, ay doon siya nadali ng COVID. So nadali siya ng COVID December 2021. Pero ginamot niya sarili niya, nagamot siya. Nung bumalik siya sa ospital, kahit na kagamot pa lang niya. Nag-duty siya ng December 23 sa Odessa Regional Medical Center. At nag-duty siya hanggang sa New Year's Eve at saka New Year's Day. Noong January 3 ng 2022 ay pinauwi siya dahil nagkalagnat siya. Hindi ko maintindihan kung bakit ang Odessa Medical Center ay pinauwi siya. Gayong yan na po ay isang sintomas na may COVID yung isang tao. So anyway pinauwi siya. At hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya at umuupa kasi siya sa hotel at doon siya natulog. At tinawagan na lang siya ng kanyang mga kasamang Filipino nurses at pinasugod na naman siya sa ospital at doon siya sinugod ulit sa Odessa Medical Regional Hospital. Wala po siyang bayad lahat. At tinubuhan nga siya, namatay siya at tinatawag ko siyang isang bayani dahil po siya nanilbihan kahit na wala siyang bakuna noon at namatay siya at marami pong mga COVID na pasyente sa kabila ng lahat, marami siyang naisalba sa kanyang pagiging care bilang isang expert na nurse. Pero siya namatay. So, anyway, ang kinikwento ko lamang yan, ayokong umiyak, pero kinikwento ko lamang yan dahil po para maipakita ko lang halimbawa na iyan po ang perfecto na healthcare. Sa Pilipinas, kaya ba yan? Sagot, kaya po. Bakit po ganito? Dapat po, ganito po ang dapat gawin. Magbibigay taon-taon ng pondo ang Philippine government, national government, doon ilagak sa PhilHealth. Tapos sa PhilHealth naman, dapat ang batas ng PhilHealth ay sagutin lahat kahit sino, walang sinisino, kahit sinong pasyente, mga Kristiyano man o Muslim, kahit anumang reliyon, mayaman man o mahirap, siyempre hindi man pwede sa lahat ng oras sa mayaman, ay may pera, ay gagamutin ng libre. Lahat sagot na ng dapat garantor pagador. Ngayon, halimbawa, ginarantiyahan ng PhilHealth ay mayaman pala, saka na lang sisingilin. Pero kapag ang pasyente ay mahirap, hindi na sisingilin. Dapat ganun ang perfecto na PhilHealth. Kasi kung ako maging senador na mananalo ko, halimbawa papalarin ako na papayagan ng Comelec na ilagay ang aking pangalan sa official list ng kandidato ng pagkasenador. Kasi sa ngayon ay may kaso pa, nakapending pa ngayon, ay iyan po ang aking ipapanukala na ang lahat ng ospital ay libre. So ngayon, kung lahat ng ospital na libre,
Ang tanong, pwede ba yan? Pwede ba yan, Toto Kausing? Ang sagot ko, pwede po, ganito po yan. Sa bawat 100 tao sa Pilipinas, sa bawat 100 Pilipino, ilan ba nagkakasakit? Mabuti na yung pong aabot sa 10. Tapos, kung aabot sa 10, so ibig sabihin kung sa 1,000, 100. Kung 1,000,000, 100,000 ang nagkakasakit. So ngayon, kung 10 million, that is, sabihin natin 1 million ang nagkakasakit. Sa tingin ko naman sa isang taon sa Pilipinas, hindi aabot ng 1,000,000 ang na-ospital. At kung may na-ospital man sa 1,000,000, halimbawa 1,000,000, at ang average, ang mga gastusin ng lahat, pag halu-haluin mo sa bawat isa, ang average yan, pwede mo sabihin, nasa 100 o 200,000 na. Gawin natin 200,000 pesos na sa bawat isa, times 1 million. So that is 200 billion. 200 million lang ang gagastusin ng pilit. Di ba? Kung 1 million ang nagkakasakit sa isang taon at bawat pasyente ay gagastos ng 200,000 sa ospital. So, 1 million times 200,000 pesos, sabihin natin 1 million saka 2 piso, 200 billion. So, 200 billion kaysa 1 million. Tanong, tama ba yan? Sapat ba yan na 100 million, 1 million nakakasakit sa ospital? Sa tingin ko naman, hindi, bababa pa dyan. Bababa pa dyan. So, mga kalahating milyon. So, kung kalahating milyon nakakasakit, ibig sabihin, gagastos ka ng 100 billion. Okay? So, 100 billion, sabihin natin 100 billion ang total gagastusin sa kada taon para sa lahat ng pasyente. Ngayon, sinasabi ko, ang gagawin ko panukalang batas para dyan ay lahat, pagdating sa ospital, lahat, mayaman, mahirap, ay gamutin. Sagutin, bayaran na kagad ng PhilHealth ang lahat. Tapos, pag malalaman ngayon, pagkatapos na ng gamutan, kung mayaman, sisingilin, ibalik ang bayad. Ganon ang sistema na gagawin ko sa batas. So ngayon, ibig sabihin, naniniwala ko 500,000 kalating milyon lamang ang pinakamarami na nagkasakit bawat taon na kailanganin ng expenses ng hospital. So ngayon, kung meron siyang 100 billion na gagastusin, sagutin lahat ng pilit niya, bayaran. So ibig sabihin, magsasagawa ko ng batas na hindi bababa, dapat i-mantini ang pagbibigay ng pundo ng national government sa PhilHealth, 100 billion kada taon. So ngayon, pag naipundo na yan, doon lang yan, ilalagak lang yan. Tatambak at tatambak lang yan. Hindi na dapat bawasan yan. So ngayon, kung hindi na dapat bawasan at doon na yan, tuloy-tuloy lang gastos, walang sinisino kahit sino ay sagutin ang bayad sa hospital para libre ang lahat. Ang tanong, kaya bang 100 billion? Sa tingin ko, sagot ko, kayang-kaya. Bakit? O ito, naglalagak ka ngayon ng ayuda sa AKAP funds, 26.7 billion pesos. Naglalabas kayo ng AX, umabot na ngayon sila 39 million, 40 billion pesos. O, naglalabas pa kayo ng pundo sa DPWH na 176 billion pesos. So, kayang-kaya. So, ibig sabihin kayang-kaya. So ngayon, ang ganun ang gagawin ko, kailangan mag-mantini ng pera, ng pundo ng pati kasama buffer stocks sa hawak ng pilit hanggang 200 billion pesos. Kasi estimate ko, 100 billion na maubos. So whatever, every year magdagdag tag 100 billion o di kaya 50 billion. Ganun ang gagawin. So ngayon, ang ginagawa naman ni Chis dito, huwag na daw punduhan. Bakit hindi po punduhan? Ang problema kasi kay Chis Escudero, mayaman siya. Hindi niya naintindihan yung pagiging mahirap kung may nagkakasakit sa inyo, kung kailangan may ma-hospital. Hindi niya naintindihan yun. So ngayon sa hospital, pag tumagal ka mga isang buwan, mga 200,000 ang gastos mo nun, or 300. So at least, naintindihan mo na, ganun ang gastos, Mr. Chis Escudero. Ikaw ba, naka-hospital ka ba ni minsan? Tingin ko hindi ka na-hospital. Bakit? Sapagkat, maayos ang pagkain mo. Marami ka pambili ng maayos na pagkain. May doktor ka lagi na nag-advise sa iyo kung ano ang kakainin mo. At isa pa,
siguro nag-exercise ka pa kasi laging trim ang katawan mo, hindi ka mataba. Tama lang. So nag-exercise ka lagi. Pero halimbawa, kung ikaw naman na Mr. Jesus Escudero ay nabangga na ospital, na halimbawa na disgrasya, so gagastusin kahit sabihin pa natin na saka mo lang malalaman kung ano ang kahalagahan ng PhilHealth. So, ladies and gentlemen, maling-mali po si Jesus Escudero sa pagsasabi na hindi napupunduhan. Pero dapat intindi niya mali yung ginawa nila ni Recto at mali ang ginawa nila na batas ng 2024 General Appropriations Act na binibigyan lang kapangyarihan ng Department of Finance Secretary na utusan ang kahit saang government-owned and controlled corporation. Ang GOCC, pag government-owned and controlled corporation, yan po kagaya ng PhilHealth, SSS, Pag-ibig, kagaya rin yung iba pang mga veterans office, lahat ng mga opisina na may ginagawang parang negosyo, hindi naman negosyo, kundi parang negosyo, ay ang tawag dyan, government-owned and controlled corporation. So, binigyan nila sa 2024 na General Appropriations Act o na batas ng kapangyarihan ng Department of Finance. Kaya inutos na yung 90 billion pesos or 89.9 billion pesos mula sa PhilHealth ay kinuha, nilagay sa General Fund at para gagamitin. Bakit naman nila ginawa yun? Isa lang dahilan po. Naubos na kasi nila ni Romualdez sa ayuda ay itong tinatawag na pundo ng Pilipinas. At wala na sila magagamit kasi ginagawa na pakay nila lahat ng probinsya bago mag-election sa 2025 ay maikutan nila. Pag maikutan nila, anong ginagawa about probinsya? Magpapalista sila bago sila pupunta sa probinsya, nagpapalista sila ng 10,000 katao na bibigyan ng 10,000 pesos. So saan kinukuha yan? Sa pundo ng AKAP, saka AX, at saka iba pa. So, magkano ba ang dapat ibibigay kada probinsya? Kung 10,000 at na tao ang bibigyan at 10,000 pesos ay ibibigay. 10,000 times 10,000 is equals to 100 million. So, ang gagasin na 100 million. O ngayon, yung mga sumasama sa kala na congressman, 200 din sila, ay binibigyan na 3 million. So, 3 times 2, 200, 600 million binibigay sa mga congressman. Yan ang hindi alam ng Pilipino. So, doon naubos po. Nakailan sila. Sa pagkarinig ko sa speech ni Bongbong Marcos, naka 21 provinces na sila. So kung 21, ang bawat probinsya pinuntahan nila ay gumagastos sila ng 1.2 billion. So 21 billion plus 4.2, that is equivalent to 25 billion na ang nagastos sila sa ngayon. So kung 25 billion nagastos sila ngayon, kukunin yun sa buwis na kinikita ng bansa. Ngayon, dahil kulang-kulang na, kailangan nila ngayon pupunduhan kasi saan nila kumukuha ng pera. Hindi sila pwedeng ang buwis na kinikita ng bansa natin ay hindi kaagad-agad magiging available. Kaya ang ginagawa ng bayan natin, umuutang sila sa mga bangko na para pantustos. Ang inutang na bilyones yun. Ngayon ang mga bangko na pinag-utangan na para pang-sweldo sa tao, pang-sweldo sa pulis, pang-sweldo sa sundalo, pang-sweldo sa mga empleyado, kagaya ng mga teachers at lahat na, ay doon ang galing, ay hindi sila makautang ulit doon kung hindi nila mabayaran. At dahil ginastos nila sa pamibigay ng ayuda, ano ngayon ang mangyari? Maghanap sila ngayon ng pondo. Babayarin nila muna yun bago sila magkautang ulit. Kaya sinabi na ngayon ni Ralph Recto na isang buaya rin to na congressman at senador dati, ay inutusan niya ang pera ng PhilHealth na 90 billion ilagay dito. Tapos ginamit na naman nila. Ginamit. So ngayon, ano na ngayon? Dumating ang mga baha, ubos ang pera, walang magagamit kasi nauna binigay ang ayuda. Bakit kayo mamimigay ng ayuda na wala namang kalamidad? At kung may kalamidad na, may baha, kagaya na nakaraan, ay wala na kayong maibibigay. Yan po ang dahilan kung bakit hindi nakaresponde si Bongbong Marcos. Yan po ang dahilan kung bakit ang binigay lamang ni Bongbong Marcos ay ilang pirasong yero at ilang pirasong plywood para sa mga nawala ng bahay. Tapos, inanunsyo pa ni Bongbong Marcos na yung tinatawag na risk reduction fund na umabot sa 30 billion at kung hindi ako magkamali, ay ubos na. Wala na sila magagamit. Dahil dumami ang bagyo. So ngayon, paano na kung may bagyo pa ulit? Saan na magkukuha?
Yan ang tanong ngayon. So ngayon, imbis na gano'n ang nangyari dyan, ay dapat pinupunduhan ng maayos. So ngayon, ito rin ang usaping PhilHealth na kinukunan nyo ng pundo. Sana kung hindi kayo nangungurakot, sana kung hindi kayo nagbibigay-bigay kung saan kumikita, pinupunduhan ninyo mga proyekto ninyo, mga flood control projects. Sana kung ang flood control projects nyo ay maayos at binigyan nyo talagang pundo ay nagamit ng husto at na-desilt o natanggal ang mga hadlang sa mga ilog natin, ay wala sanang baha na ganun kalaki. So in short, balik tayo doon sa PhilHealth, mali po ang ginawa ni Chis Escudero na huwag nang bigyan ng pundo ang PhilHealth. Sa kabila ng lahat, ulitin ko, pag ako'y mananalo, palaring mananalo pagka-senador, isa sa una kong gagawin ay kailangan libre na, sa batas ko na libre na ang ospital sa lahat ng tao. Naniniwala ako na hindi abot sa 200,000 Pilipino kada taon ang magpapa-ospital na kinakailangan bayaran. At ang 200,000 na yun, sabihin natin 100,000 ang average na gastos. So 100,000 pesos na tao times 200,000 pesos. So, ano yan? So 100 times 120. So 20 billion lang ang gagastusin. Kayang-kaya ng Pilipinas. Kaya, ladies and gentlemen, huwag nyo na pong iboto yung mga nagpapaboto ngayon ng mga senador. Puro po yung mga switik yan. Puro mga fake news yan. Puro mga, puro mga manggaganso. No? Lalo si Erwin Tulfo, si Ben Tulfo, dagdagan po yung wala namang alam sa batas yan. Ang alam na, tawag sa Ilonggo, mamuyayaw. Yung tawag yung manlalait, maninigaw. So, huwag nyo na ilagay dyan si Lito Lapid. Ang gagawin lang, kukunin lang ang pera para mag-ipon at magbibili naman ng lupa at mga mansyon. Ang huling, may huling na may nabalita ko, may huling binili naman siya na mansyon. So, ngayon, si Igyan din ang gagawin lang si Aimee rin, bakit hindi siyang chairman sa committee sa electoral reforms, bakit hindi siya magsagawa ng investigasyon para malaman kung ano nangyari doon sa Smartmatic na sulit naman ang ebidensya namin na talaga nagpapanalo sa kapatid niya na kabigay ng buto ng 31 million ay itong Smartmatic. At ganun din kay Sara Duterte, Smartmatic din ang papanalo. Ganun din mga senador, ang papanalo. So ngayon, ito po sila, yung mga senador na to gusto pa magpapa-elect pa ulit. Ano ba ang meron sa inyo? Nangako na naman kayo na gagawin. Bakit ano bang meron na hindi pa nagawa nung kayo senador at magpapahalal pa kayo? Wala pa kayo makakapal na mukha ninyo. Si Tito Soto, andyan na matanda na. Si Ping Lacson, pailang ulit, kunwari budget expert daw siya. Bakit hindi naman naharangan ng mga budget na napupunta lang sa bulsa? Sino pang iba dyan? Marami silang lahat dyan. Hindi ko na pisigin Nancy Binay ay pinalitan ni Abi Binay. Ano bang meron kay Abi Binay para niya sa mangako na naman para sa kapatid niya? Ano bang meron dyan kay Pia Cayetano na gagawin niya na hindi ba niya nagawa nung siya naging senador? Ano ba meron dyan kay Camille Villar na nanay niya, kapatid niya si Mark Villar na hindi pa niya napagawa? At saka congressman siya. Congresswoman sa gayon. Bakit hindi niya nagawa? Ano merong mukha kayo papaharap sa bakwan? Saan makapal na mukha kayo nang kumuha? So, imbis na tingnan nyo kung anong dapat ang gagawin, ay hindi nyo pang bulsa ang inyong hinahabol. Kita mo yayaman at mayaman kasi mga yan, number 1 Filipino richest family, ito mga Villar, gagamit ng mga pundo yan para mananalo. Doon sila kukuha ng panalo sa mga advertisements. So, ulitin ko lang, mali po ang ginawa ni Chis Escudero na sasabihin niya na hindi na magbibigay ng pundo ang Senado na dagdag na pundo para sa PhilHealth. Ang PhilHealth po, ang pundo ng PhilHealth ay binubuo ng mga contribution ng mga membro, kagaya ko, at binubuo rin ng mga contribution ng gobyerno. At ang pakay po niyan ay para lahat ng mga tao, yung mga mahirap pa na mayaman, ay magkakaroon ng makapagbayad sila sa ospital. Okay? Yan ang unang layunin. So kaya kung ako naman palaring magiging senador at papayagan ako ng Comelec na tumakbo at mananalo, yan ang isa sa una kong asikasuhin na kailangan mula ngayon pre-hospitals na lahat-lahat. Pin-explain ko sa inyo kung anong gagawin ko. Mapalaga ko ng batas na kahit every year, kahit 50 billion lang ilalagay every year sa PhilHealth. Iipon yan. At kung magsubra, ibalik lang, hindi pwede kukunin. Dapat na kinuha nila po,
Ay, ito lang masabi ko, ulitin ko na sinabi ko na lumabag sa konstitusyon sila ni Bongbong Marcos, sila ni Rafael Recto, si Ralph Recto pala, sa pagkuha ng pondo na 90 billion mula sa PhilHealth. Bakit ko nasabi na labag? Kasi po, labag po yan sabi na sinasaad ng ating konstitusyon against juggling of funds o paglipat-lipat ng pondo. Hindi mo pwede ililipat ang pondo mula sa ahensya, ililipat mo sa kabilang opisina o kahit pa sa general fund. Bawal po sa konstitusyon yan. So kahit may batas sila ginawa na nagpapahig sa ganun, ang batas na po yun ay tawag yan labag sa konstitusyon or unconstitutional. Kaya hindi dapat pwede sundin ang utos ng batas na yun na General Professions Act of 2024 na nag-utos na pwede kukunin ang pera ng PhilHealth. Yan ang masasabi ko sa ngayon. So ngayon, pag being that, kung doon ako sa Senado, siguraduhin ko na dapat libre ang hospital sa lahat. At saka halimbawa, kung kulangin yung 50 billion, pwede naman mag-issue na lang ng guarantee fund sa ospital ang PhilHealth. At saka yung guarantee fund, pwede ibawas sa taxes sa buwis na ibabayad ng ospital. Ganun lang kasimple. Okay? Mabuhay po kayong lahat at tayo matulog na po. Si Danilo Hasmin, mabuhay ka Dr. Toto, ikaw ang dapat sa Senado. Si Putin, Press Climate Change, BBM, medyo bawas-bawasan ang excuse me. Lagi na siya nag-excuse, humingi ng ano tawag nito? Intindihin niyo ako, kulang ng pera natin. Hindi natin kaya ang bagyo na overwhelm lang daw. Ito si Salgo and Prince, sa bulsa lang lagi nila napunta yung flood control projects. So Danilo Hasmin, Dr. Toto, sila ang mga miniro ng bayan. Rebecca Lumidario, tapos Chari Caudel, kawawa mga taong bayan, lalo na itong mayroong mga na ambasador ng mga taong bayan, sobrang korupsyon talaga, sobrang corrupt, okay? Si Putin uli, hi everyone, ingat sa mga gahaman. End of route. Good morning, Dr. Senior, Senator Toto, ranks lang, ibalik pundo ng PhilHealth. Bam Kiko Toto, Luke, okay, RC Abad, good evening po, Senator Toto. Joy Para, magandang balita kung magiging tutuin, Dr. Toto, dahil maraming mga kababayan natin ang nangangailangan ng healthcare. Tama po yan. Facebook user, good morning, engineer, watching from Novaliches, Quezon City, sa mga agutainin, dyan sa Palawan, may madamal-damal, yung ninyong tanan, ibig sabihin, muyang, damal-damal, yung ninyo tanan. Ano ibig sabihin damal? Okay, gandang umaga, Idol, Senator, Facebook user, Sir Toto, Sir Atty. Good news po. Nick Coles, God bless sa iyo, Sir Senator Toto Kausing. Ito, good morning ka Toto. Okay, so yan muna ang ating si Nathaniel Aquino, good morning, Dr. Toto Kausing, tuloy po yung laban sa mga kawatan. Number 1 ka sa aming kamag-anak. Tutuloy talaga natin ito yung ating pagtakbo, pipilitin ko kasi ako ang numero 1 ng lalaban sa korupsyon. Number 1, hindi si Kibuloy. Si Kibuloy pa, corrupt na tao yun, rapist yun. Kakahiya talaga. Bakit pinayagan ng Comelec si Kibuloy tatakbo, ako hindi? Comelec, pagising kayo. So, sinampan ko pala ng kaso, na disbarment, ang lahat ng abogado ng Comelec na pumirma sa kanilang kaso laban sa akin. Na pinapatanggal ako at sinasabi nila ako ay nuisance, ang pagtatakbo ko raw sa Senado ay magbibigay ng masamang pangalan sa proseso ng eleksyon natin. So, Rogelio Tapado, magandang umaga po. Ito po, magandang umaga na sa Cheese Escudero. Maling-mali ka. Anak pa teteng kung si Bong Revilla pa.